Ang mga kasalanan ng Jerusalem. Ikalimang kabanata. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Jerusalem, pumunta kayo sa mga lansangan nyo. Tingnan nyo ang mga plaza ninyo. Kung may makikita kayong matuwid at tapat, patatawarin ko ang lungsod ninyo. Kahit ginagamit nyo ang pangalan ko sa pagsumpa nyo, nagsisinungaling pa rin kayo. Pagkatapos sinabi ko, Panginoon, naghahanap po kayo ng taong tapat. Sinaktan niyo po ang inyong mga mamamayan, pero baliwala ito sa kanila. Pinarusahan niyo sila pero ayaw nilang magpaturo. Pinatigas nila ang kanilang mga puso at ayaw nilang magsisi. Akala ko po, mga dukha sila at mga walang pinag-aralan, pero mga hangal pala sila. Sapagkat hindi nila alam ang pamamaraan na ipinapagawa sa kanila ng Panginoon na kanilang Diyos. Kaya pupuntahan ko po ang mga pinuno nila at kakausapin ko sila. Tiyak na mauunawaan nila ang pamamaraan na ipinapagawa sa kanila ng Panginoon na kanilang Diyos. Pero tumanggi rin po silang sumunod sa mga ipinapagawa ng Diyos. Kaya sasalakayin sila ng mga kaaway nila na parang leon na nanggaling sa kagubatan, o katulad ng isang asong lobo na galing sa ilang, o parang leopardong nagbabantay malapit sa bayan, para silain ng sinumang lumabas. Mangyayari ito sa kanila, dahil naghihimagsik sila sa Diyos at maraming beses nang tumalikod sa Kanya. Sinabi sa kanila ng Panginoon, bakit ko kayo patatawarin? Pati ang mga anak ninyo ay itinakwil ako, at sumumpa sa pangalan ng hindi tunay na Diyos. Ibinigay ko ang mga pangangailangan nila, pero nagawa pa rin nila akong pagtaksilan, at nagsisiksikan pa sila sa bahay ng mga babaeng bayaran. Para silang mga lalaking kabayo na alagang-alaga, ang bawat isa sa kanila ay may matinding pagnanasa sa asawa ng iba. Hindi ba nararapat lang na parusahan ko sila dahil dito? Hindi ba nararapat lang na paghigantihan ko ang mga bansang ganito? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kayong mga kaaway ng mga taga-Israel, sirain niyo ang mga ubasan nila, pero huwag ninyong sirain ng lubusan. Tabasin niyo ang mga sanga, dahil ang mga taong ito ay hindi na sa Panginoon. Ang mga mamamayan ng Israel at Huda ay hindi natapat sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Hindi sila nagsasalita ng totoo tungkol sa akin. Sinabi nila, hindi tayo sasaktan ng Panginoon. Walang panganib na darating sa atin. Walang digmaan o gutom man na darating. Walang kabuluhan ang mga propeta at hindi galing sa akin ang mga ipinapahayag nila. Mangyari nawa sa kanila ang kapahamakan na kanilang inihula. Kaya ito ang sinabi sa akin ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Dahil ganyan ang sinabi ng mga taong iyon, bibigyan kita ng mensahe na katulad ng apoy na susunog sa kanila at magiging parang kahoy sila na masusunog. Sinabi ng Panginoon, mga mamamayan ng Israel, magpapadala ako ng mga tao mula sa malayong bansa para salakayin kayo. Ito'y isang sinaunang bansa na ang wika ay hindi ninyo nauunawaan. Matatapang ang sundalo nila at nakakamatay ang mga gamit nilang pandigma. Uubusin nila ang inyong mga ani, pagkain, hayop, ubas at mga igos ninyo. Papatayin nila ang mga hayop at anak ninyo. Wawasakin nila ang mga napapadirang lungsod nyo na siyang inaasahan ninyo. Pero sa mga araw na iyon, hindi ko kayo lubusang lilipunin. At kung may magtatanong, bakit ginawa ng Panginoon na ating Diyos ang lahat ng ito sa atin? Sabihin mo sa kanila, dahil itinakwil ninyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang mga Diyos sa sarili ninyong lupain. Kaya ngayon maglilingkod kayo sa mga dayuhan sa lupaing hindi inyo. Sabihin niyo ito sa mga mamamayan ng Israel at Huda. Pakinggan niyo ito.
Kayong mga hangal at matitigas ang ulo. May mga mata kayo, pero hindi makakita. May mga tainga pero hindi makarinig. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi, wala ba kayong takot sa akin? Bakit hindi kayo nanginginig sa harapan ko? Ako ang gumawa ng buhangin sa tabing dagat para maging hangganan ng dagat. Ito'y hangganan na hindi maaapawan. Hahampasin ito ng mga alon pero hindi nila maaapawan. Pero matitigas ang ulo at rebelde ang mga taong ito. Kinalimutan at nilayuan nila ako. Hindi sila nagsasalita ng mula sa puso na parangalan natin ang Panginoon na ating Diyos na nagbibigay ng ulan sa tamang panahon at nagbibigay sa atin ng ani sa panahon ng anihan. Ang kasamaan nyo ang naglayo ng mga bagay na iyon sa inyo. Ang mga kasalanan nyo ang naging hadlang sa pagtanggap nyo ng mga pagpapalang ito. May masasamang tao na kabilang sa mga mamamayan ko at nag-aabang ng mabibiktima. Para silang mga taong bumibitag ng mga ibon. Naglalagay sila ng mga bitag para sa ibang mga tao. Katulad ng hawlang puno ng mga ibon, ang bahay ng masasamang taong ito ay puno ng mga kayamanang nanggaling sa pandaraya. Kaya yumaman sila at naging makapangyarihan. Tumaba sila at lumakas ang mga katawan nila. Lubusan ang paggawa nila ng kasamaan. Hindi nila binibigyan ng katarungan ang mga ulila at hindi nila ipinaglalaban ang karapatan ng mga dukha. Ako ang Panginoon ay nagsasabi, hindi ba't nararapat ko silang parusahan dahil dito? Hindi ba't nararapat kong paghigantihan ang mga bansang katulad nito? Nakakatakot at nakakapangilabot ang mga bagay na nangyayari sa lupain ito. Ang mga propeta ay nagpapahayag ng kasinungalingan. Ang mga pari ay namamahala ayon sa sarili nilang kapangyarihan. At ito ang gusto ng mga mamamayan ko. Pero ano ang gagawin nila kapag dumating na ang katapusan?